Kabanata 13:19. Tumawag ako ng pulis. Gaya ng nahulaan ni Cyrus, si Agatha ay nagmaneho ng diretso sa harap ng isang 5-star hotel pagkatapos bumaba ng eroplano. Ipinarada ni Cyrus ang sasakyan sa entrance ng hotel at tahimik na naghintay. Pagkaraan ng halos 10 minuto, naramdaman ni Cyrus na malapit nang matapos ang oras, kaya pumasok siya sa hotel. Pagkapasok sa hotel, nagkusa si Cyrus na makipag-chat sa front desk, at tatanungin sana ang kwarto ni Agatha. Ngunit sa kasamaang palad, ang hotel na ito ay isang 5-star na hotel. Hindi dapat makapagtanong si Cyrus ng ganyan. Sa huli, si Michaela lang ang matatawag ni Cyrus. Dahil miyembro ng Tianian Club ang may-ari ng hotel na ito. At isa rin siyang napakabuting kaibigan ni Michaela, kaya madaling matulungan ni Michaela si Cyrus para malaman ang kwarto kung nasaan si Agatha, at ang waiter ay nagkusa rin. Para ihatid binigyan niya si Cyrus ng room card. Siyempre, hindi gagamitin ni Cyrus ang room card na ito kung makapasok siya sa patas at bukas na paraan. Natagpuan ni Cyrus ang silid kung nasaan si Agatha, huminga ng malalim at marahang kumatok sa pinto. Sa katunayan, nagpalit lang ng damit si Agatha at maliligo na sana at magpahinga. Tutal, buong araw na siyang nasa eroplano at pagod na pagod na. Ngunit pagkatapos marinig ni Agatha ang katok sa pinto, likas na naisip ni Agatha na maaaring nandito ang assistant. Tutal, walang nakakaalam maliban sa assistant at manager na nakatira siya sa kwartong ito. Kaya't hindi na masyadong inisip ito ni Agatha. Kinuha lang ang bath towel at itinakip sa sarili, pagkatapos ay naglakad papunta sa pinto at binuksan ang pinto. Kaya't hindi na masyadong inisip ito ni Agatha. Kinuha lang ang bath towel at itinakip sa sarili, pagkatapos ay naglakad papunta sa pinto at binuksan ang pinto. Ngunit ang hindi akalain ni Agatha ay ang lalaking nakatayo sa labas ng pinto sa oras na ito ay lalaki pala. At parang pamilyar yung lalaki. "Hello, Miss Agatha." Nakangiting sabi ni Cyrus kay Agatha. Hindi napigilan ni Agatha na matigilan matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, at pagkatapos ay sinabi sa gulat na tono, "Bakit ikaw?" Dahil sa nangyari noong nakaraan, hanga pa rin si Agatha kay Cyrus. Pagkatapos, espesyal na hiniling ni Agatha sa isang tao na imbestigahan ang pagkakakilanlan ni Cyrus, ngunit sa kasamaang palad ay walang nakita. Sa oras na ito, si Agatha ay nakasuot lamang ng puting bath towel, kaya ang mga taluktok sa kanyang dibdib ay nagpapakita ng isang malaking bahagi, na nagbibigay sa mga tao ng isang kaakit-akit na pakiramdam. Tumingin si Cyrus nang hindi namamalayan, pagkatapos ay nakangiting sinabi, "Miss Agatha, naliligo ka ba?" Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, napagtanto ni Agatha ang problema sa kanyang damit. Mabilis niyang hinayla ito at tinanong si Cyrus sa malamig na boses, "Anong ginagawa mo dito?" Ngunit hindi napansin ni Agatha na nang hilahin niya ang bath towel pataas, halos lahat ng magagandang binti sa ibaba ay tumambad sa hangin. At hindi mapigilan ni Cyrus na tumingin sa ibaba dahil sa instinct. Nang makita ni Agatha na may mali sa mga mata ni Cyrus, namula ang kanyang magandang mukha, at malamig siyang sumigaw, "Hindi mo ba narinig na kinakausap kita? Tinanong kita kung ano ang ginagawa mo dito." Sa oras na ito, galit na galit si Agatha, dahil hindi niya talaga maintindihan kung bakit sumulpot si Cyrus sa harap ng kanyang silid. Matapos marinig ang mga salita ni Agatha, napagtanto ni Cyrus na ang kanyang mga aksyon ngayon ay hindi nararapat. Kung tutuusin, pumunta siya para humingi ng tulong kay Agatha. Kung muli niyang nasaktan si Agatha, gusto niyang imbitahan si Agatha bilang panauhin sa paggupit ng laso. Tiyak na mauubos ang mga bagay-bagay, kaya nakangiting sinabi ni Cyrus. "Ano, Miss Agatha, may sasabihin ako sa iyo, nakakaabala makipag-usap dito. Papasok ako at sasabihin sa iyo."
I'm sorry, I'm inconvenient now, bumalik ka. Walang pakialam na sabi ni Agatha. Hindi, Miss Agatha, alam kong walang pagsisisi sa ating dalawa. Nandito ako para ipaliwanag ang mga bagay na ito ngayon. Sabi ni Cyrus na may kasamang kwek-kwek. You don't need your explanation, and I don't want to hear your explanation. You go. Muling tumanggi si Agatha. At tumingin si Cyrus kay Agatha na may bakas ng kawalan ng kakayahan sa kanyang mga mata, sumang-ayon man si Agatha o hindi, diretso siyang pumasok sa silid. Hello. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko sa'yo? I'm not welcome here, I ask you to go out now. Tila nababalisa si Agatha at sinigawan si Cyrus. At ang mga mata ni Cyrus ay may bakas ng kawalan ng kakayahan matapos marinig ang mga salita ni Agatha, at mahinang sinabi, Miss Agatha, pumunta ako dito ngayon para hanapin ka. Wala akong sasabihin sa'yo, lumabas ka dali. Sinigawan ni Agatha si Cyrus sa kanyang malalaking mata na puno ng tubig. Kung nangyari ito noon, tiyak na tatalikod si Cyrus at aalis ng walang pag-aalinlangan, ngunit walang pagpipilian si Cyrus kundi ang magtanong sa iba, kaya hindi niya piniling umalis, ngunit umupo sa sofa. Pupunta ka ba? Sigaw ni Agatha kay Cyrus. Kung hindi ka pupunta, hindi ako pupunta kung hindi mo pakikinggan ang sasabihin ko. Umiling si Cyrus. Kung hindi ka aalis ngayon, tatawag ako ng pulis. Hindi alam ni Agatha kung bakit pumunta si Cyrus dito ngayon, kaya kinakabahan pa rin siya. Miss Agatha, pwede bang hayaan mo muna akong tapusin ang aking pangungusap? Sumimangot si Cyrus at walang magawang sinabi. Okay, dahil hindi ka pa umaalis, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos mo. Huminga ng malalim si Agatha, pagkatapos ay kinuha ang mobile phone sa mesa at tumawag ng pulis. Nang makita ni Cyrus na si Agatha ay talagang tumawag ng pulis, nagkaroon ng kislap ng kawalan ng imik sa kanyang mga mata, at sumigaw siya ng malakas. Miss Agatha, tatawag ka ba talaga ng pulis? Siguradong binibiro mo ako, hindi ba? Ikaw. Hindi man lang pinansin ni Agatha si Cyrus, ngunit blankong sinabi. Hello, isang estranghero ang pumasok sa aking silid ngayon, nag-aalala ako na ang taong ito ay may sinusubukang gumawa ng mali, maaari kang magpadala ng isang tao sa Ilayosha. Pagkatapos sabihin ito, sinabi ni Agatha sa kabilang partido ang kanyang lokasyon. Miss Agatha, hindi ka naman talaga tumawag ng pulis, di ba? Umupo si Cyrus sa pwesto at walang magawang tinanong si Agatha. Maghintay ka pa. Malumanay na sagot ni Agatha, at pagkatapos ay dumiretso sa kwarto. Dapat mong malaman na si Agatha ay nakatira sa presidential suite, na may kwarto at sala. Pagkalipas ng ilang minuto, nagpalit si Agatha ng kanyang damit at tumayo sa pintuan ng kwarto na nakatingin kay Cyrus. Miss Agatha, inaamin ko na nagkaroon ng kaunting hindi pagkakaunawaan sa ating dalawa noong nakaraan. Talagang hindi nararapat ang mga kilos ko noon. Ako. Tumingin si Cyrus kay Agatha at naghandang magpaliwanag. Ngunit sa sandaling ito, may biglang kumatok sa pinto. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring ipaliwanag sa kanila. Direktang pinutol ni Agatha si Cyrus, pagkatapos ay nagsuot ng salaming pang-araw at sombrero at naglakad papunta sa pinto para buksan ang pinto. Nang bumukas ang pinto, agad na napatulala si Cyrus, dahil nalaman niyang may dumating talagang pulis. Mga kulets-lako din tayo sa Kabanata 1320 kasi iba na naman yung nakasulat sa kwento, hindi tungkol sa tagapagmana, salamat. Kabanata 1321. Nanakit ng tao. So tatanggi ka pa ngayon? Tumingin si Cyrus kay Agatha at nagtanong. Tama,
hindi pa rin kita tutulungang sumali sa ribbon cutting. Direktang sabi ni Agatha. Natigilan si Cyrus nang tumingin siya kay Agatha, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay labis na naguguluhan. Hindi ako pamilyar sa iyo. Kahit na ikaw si Master de la Cruz. Wala itong kinalaman sa akin. At hindi ako dadalo sa ganoong kaganapan. Kaya ang lahat ng mga malalaking boss ay ikinararangal na imbitahan ako na lumahok sa lasso cutting. I will not break this rule. You should go find someone else. I will definitely not promise you. Seryosong sabi ni Agatha kay Cyrus. Isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa mga mata ni Cyrus nang tumingin siya kay Agatha. Dahil sa orihinal na akala ni Cyrus na hanggat ipinakita niya ang kanyang pagkakakilanlan, tiyak na hindi siya matatanggihan ni Agatha. Ngunit medyo minaliit ni Cyrus si Agatha bilang isang babae. Napakatatag pa rin ang ugali ni Agatha. Let me put it another way. You can say what conditions you have. I will try my best to satisfy you, basta pumunta ka sa opening ceremony ko. Tumingin si Cyrus kay Agatha at sinabi. Nang marinig ito ni Agatha, siya ay labis pa rin ang paghamak, at mahinang nagsabi. Alam kong ikaw si Master de la Cruz ng Soulbury City, ngunit hindi ko talaga alam kung ano ang makukuha ko mula sa iyo, kung bibigyan mo ako ng pera, ang pera. Malaki na ang kinikita ko. Sapat na para sa akin. Kaya hindi ako interesado. Parang hindi ako nagkukulang sa katanyagan. At parang wala akong mga kwalifikasyon na mangako sa iyo, kaya hindi ako sasali sa iyong pagbubukas ng seremonya kahit na ano, unawain mo ang ibig kong sabihin. Tumingin si Cyrus kay Agatha na may walang magawang ekspresyon sa kanyang mukha, at mahinang sinabi, Miss Agatha, sobrang tiwala mo na hindi kita matutulungan, tama? Oo, sobrang tiwala ko. Direktang tumango si Agatha kay Cyrus. Siguradong hindi ka kapos sa pera, alam ko na. Not to mention fame, after all, ikaw ang pinakasikat na female star ngayon. As for men, it is definitely not my turn, what you say makes sense. Off. Huminto si Cyrus, pagkatapos ay nagpatuloy. Ngunit Miss Agatha, lahat ng tao sa mundong ito ay mortal, at hindi maiiwasan ng mga mortal ang lahat ng uri ng problemang tulad nito. Sa madaling salita, hindi ako naniniwala na wala kang anumang problema. Hindi rin ako naniniwala na wala kang gustong gawin sa ngayon, pero hindi mo magagawa sa sarili mo. Kaya mo ba ang hindi ko kayang gawin? Tanong ni Agatha kay Cyrus na may maliit na bibig. Oo, basta ay pangako mo sa akin na dadalo ako sa opening ceremony. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para gawin ang hiling mo. Kahit ano pa iyon, basta hindi bawal. Sinabi ni Cyrus kay Agatha na may napakaseryosong ekspresyon. Nang marinig ito ni Agatha, hindi niya napigil ang ilukot ang kanyang mga labi, at pagkatapos ay mahinang sinabi, sa tingin mo ikaw ay isang immortal. Kaya mong gawin ang lahat. Pwede mo namang pag-usapan yan. Nakangiting sabi ni Cyrus. Gusto ko ng mga bituin ngayon, maaari mo bang alisin ang mga ito para sa akin? Tanong ni Agatha na may maliit na bibig. Natahimik si Cyrus nang makita niya si Agatha sa kanyang harapan, at ilang sandali ay hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kung hindi mo ito magagawa, maaari mo ring piliin na buhayin ang aking lolo. Ikaw mismo ang pumili ng dalawang bagay na ito. Sabi ni Agatha sa nakakainis na tono. Miss Agatha, I think hindi mo ako kinausap ng seryoso tungkol sa mga bagay na ito. I did it sincerely, but you didn't. Well, may ilang araw pa para sa opening ceremony ko. Maaari mong pag-isipang mabuti. Kung magbago ang isip mo, makipag-ugnayan sa akin. Dahan-daang tumayo si Cyrus, pagkatapos ay lumakad sa harap ni Agatha, at sinabi sa mahinang boses, hindi ako naniniwalang wala ka talagang alalahanin,
hindi ka maaaring magsinungaling sa akin. Tumingin si Agatha kay Cyrus at huminga ng malalim. Medyo nakakairita talaga ang mga salitang sinabi niya kay Cyrus, dahil lagi siyang galit na tinanggihan siya ni Cyrus sa simula. Ngunit talagang walang problema si Agatha. Ang sagot ay negatibo. Napakahusay ng background ng pamilya ni Agatha. Kahit na hindi bida si Agatha, sapat na ang pera sa kanyang pamilya para mabuhay siya habang buhay, at hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pera sa buong buhay niya. At napakayaman na rin niya ngayon, at sikat na sikat din siya, kaya wala siyang pagkukulang. Ngunit mayroon din siyang sariling problema. Sandali lang. Nang papalabas na si Cyrus sa silid, biglang sumigaw si Agatha. Dahan-daang huminto si Cyrus, at saka ngumiti kay Agatha. Miss Agatha, nagbago na ba ang isip mo? Pwede mo naman akong tulungan sa kung ano man ang sinabi mo kanina, di ba? Tumingin si Agatha kay Cyrus at nagtanong. Hanggat hindi ang pagpili ng mga bituin, ang pagbuhay sa iyong lolo, o isang bagay na labag sa batas, susubukan kong tulungan ka sa iba pa. Matigas na sabi ni Cyrus. Tumingin si Agatha kay Cyrus pataas at pababa. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay tila nag-aalangan, dahil hindi niya alam kung dapat niyang sabihin ang kanyang problema. Pagkatapos ng lahat, kung talagang nagsalita si Agatha tungkol sa kanya, kung sasabihin ni Cyrus sa mga mamamahayag, siya ay mahihirapan. Ngunit naramdaman din ni Agatha na dahil si Cyrus ay anak ni Chen sa lungsod ng Soulbury, hindi niya dapat ginawa ang gayong walang kahihiyang bagay. Miss Agatha, hindi mo kailangang mag-alala, gusto ko lang na dumalo ka sa opening ceremony ko, wala akong ibang ideya. Tila nakita ni Cyrus na medyo nag-aalangan si Agatha, kaya nagkusa siyang magsalita. Nag-aalala ako na hindi mo magagawa ang ipinagagawa ko sa iyo. Mahinang sabi ni Agatha kay Cyrus. Pwede mo munang sabihin kung ano ang nangyayari. Walang magawang sabi ni Cyrus. Sa katunayan, ang mga iniisip sa puso ni Cyrus sa mga oras na ito ay napakasimple pa rin. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ni Agatha sa kanya, ngunit naisip na ito ni Cyrus. Anyway, hayaan si Agatha na pumunta sa kanyang opening seremonya muna, at maghintay hanggang malaman niya. Pagkatapos ng mangyari, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko, ngunit kung talagang hindi ito magagawa, maaari lang mag-isip ng ibang paraan si Cyrus. Anyway, para kay Cyrus ngayon, ito ang pinakamahalagang bagay na lokohin si Agatha na dumalo sa seremonya ng pagbubukas. May problema nga ako ngayon. Kung matutulungan mo akong lutusin ito, pupunta ako sa iyong opening ceremony. Kung hindi mo ito malutas, pagkatapos ay kalimutan mo na. Mahinang sabi ni Agatha kay Cyrus. Isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa mga mata ni Cyrus nang tumingin siya kay Agatha. Dahil hindi niya akalain na binalak ni Agatha na hayaan muna siyang gawin ito, ngunit alang-alang dito, nakagat lamang ni Cyrus ang bala at nagtanong. Ate, anong gusto mong gawin ko? Gusto kong talunin mo ako mag-isa. Sabi ni Agatha kay Cyrus na may seryosong ekspresyon. Nataman ang isang tao. Natigilan si Cyrus nang marinig niya ang pangungusap na ito, at may bakas ng pagkalito sa kanyang mga mata. Pumutok ng isang tao para sa iyo. Kabanata 13:22. Niloloko mo ako. Matapos marinig ang mga salita ni Agatha, may bahid ng pag-aalinlangan si Cyrus sa kanyang mga mata. Dahil sa una niyang inakala na si Agatha ay may isang bagay na napakahirap para sa kanya na gawin, ngunit hindi niya akalain na ang kahilingan ni Agatha ay magiging ganito. Ito ay kasing simple bilang pagtama ng isang tao. Alam mo, napakasimple pa rin para kay Cyrus ngayon ang pagpalo sa mga tao. Miss Agatha, sino ang hahayaan mong matalo ko para sa iyo?
Saglit na nag-alinlangan si Cyrus, at nagtanong sa tonong naguguluhan. May kilala ka bang nagngangalang Benji? Mahinang tanong ni Agatha kay Cyrus. Benji. Matapos marinig ang pangalang ito, kumislap ang mga mata ni Cyrus na may pag-aalinlangan, pagkatapos ay marahang umiling, at sinabi sa mahinang boses, hindi ko kilala ang taong ito. Maaari mo nang suriin ito sa iyong telepono ngayon. Hindi inaasahan ni Agatha na hindi rin kilala ni Cyrus si Benji, kaya walang magawa siyang sinabi kay Cyrus. Inilabas ni Cyrus ang kanyang mobile phone at hinanap ang pangalang Benji. At nalaman na si Benji ay talagang isang bituin, ngunit ang kanyang kasikatan ay hindi masyadong mataas, dahil ang kakayahan ng taong ito sa pag-arte ay napakasama. Ngunit ang backstage ng taong ito ay sobrang nakakatakot. Lahat ng mga drama na nilahukan niya ay pawang mga male lead role, at lahat ng mga babaeng bituin na nakipagtulungan sa kanya ay pawang mga sikat na babaeng bituin. Hindi ba ito ang taong pinagawa mo sa akin? Nag-alinlangan sandali si Cyrus, at mahinang tinanong si Agatha. Tama, ito ang lalaking ito. Tumingin si Cyrus kay Agatha at nag-alinlangan ng 2 segundo, at pagkatapos ay mahinang sinabi. Ano, Miss Agatha, ito ang kaso, kahit na ngayon lang ako nangako sa iyo ng isang pabor, ngunit kailangan ko pa ring itanong, ikaw ba at itong si Duan, Benji? Anong bangayan nila? Bakit gusto mong tulungan kitang matalo siya? Tumingin si Agatha kay Cyrus pataas at pababa, at pagkatapos ay sinabi sa isang maliit na bibig. Oh, bakit ang dami mong tanong? Gusto kong hampasin mo siya, hampasin mo lang siya. I need a reason to beat him, right? I can't go up and beat him, right? Walang magawang sabi ni Cyrus kay Agatha. Hindi napigilan ni Agatha na matigilan matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, at pagkatapos ay mahinang sinabi, kung sasabihin ko sa iyo ang dahilan, kailangan mong tulungan akong ilihim ito. Huwag kang mag-alala, nakikiusap ako sa iyo ngayon, at hindi kita sasaktan kung may masaktan ako. Seryosong tumango si Cyrus. At naramdaman ni Agatha na si Cyrus ay tila hindi masyadong nag-aalala tungkol sa mga bagay na ito sa industriya ng entertainment. Hindi man lang kilala ni Cyrus kung sino si Benji, kaya hindi mahalaga kung sabihin niya kay Cyrus ang lahat ng mga bagay na ito. The thing is, I came to Bihang City this time not only to record the show, but also to attend a classmate's birthday party. Ako mismo ay nagtapos sa isang drama school, kaya karamihan sa mga kaklase namin ay sa entertainment industry, may mga artista, mga awit, at mga direktor, at maraming tao sa entertainment industry ang dadalo sa birthday party na ito, at darating din si Benji. Mabagal na sabi ni Agatha. At pagkatapos, medyo naguguluhan pa rin si Cyrus at tinanong si Agatha. Itong si Benji na ito ay hinahabol na ako mula pa noong siya ay nasa kolehiyo, at madalas niya akong hina-harass. Minsan ay nakainom siya ng sobra at niloko pa ako. Sabi ni Agatha sa mahinang boses. Indecent assault sa iyo. Nagulat ang mga mata ni Cyrus nang marinig niya ito, at pagkatapos ay mabilis niyang tinanong, bakit mo iniinsulto? Masyado siyang uminom at niyakap ako, at pagkatapos ay sinubukan akong halikan, ngunit hinayla siya. Walang magawang sabi ni Agatha. So ito Bahagyang tumango si Cyrus. Kaya ngayong birthday party, nag-aalala ako na baka may gawin na naman sa akin ang taong ito na kabalbalan. Isasama kita doon. Kung may manggahas siyang gawin sa akin, tutulungan mo akong talunin siya. Don't dare para insultuhan pa ako. Sabi ni Agatha kay Cyrus sa sobrang excited na tono. Tiningnan ni Cyrus si Agatha pataas at pababa. At pagkatapos ay mahinang sinabi, Miss Agatha, ayon sa aking pagkakaintindi,
dapat ay mayroon kang ilang background sa iyong pamilya, kaya hindi dapat mahirap para sa iyo na makitungo sa taong ito, tama ba? Panipi. Kung talagang napakadaling pakitunguhan nitong si Benji, hindi na kita kailangan pang hanapin. Maganda ang relasyon ng tatay ni Benji sa tatay ko, at tinulungan ng tatay niya ang pamilya namin noon, plus may kaunting lakas ang pamilya ni Benji. Background, ordinary people. I don't dare to provoke him at all, that's why I want you to action, or do you think I will easily agree to your request? Itinuro ni Agatha si Cyrus na may maliit na bibig. At tumingin si Cyrus kay Agatha at nag-alinlangan ng 2 segundo, pagkatapos ay mahinang nagtanong, "Ano, Miss Agatha, sino itong Benji na sinasabi mo?" Ang kanyang ama ay ang direktor ng isang tiyak na procuratorate, at ang kanyang ina at ang kanyang lolo ay lahat mula sa itaas, ngunit hindi ko alam kung ano mismo ang kanilang ginagawa. Tumingin si Agatha kay Cyrus at sumagot, "Noo." Matapos marinig ang mga salita ni Agatha, hindi napigilan ni Cyrus na huminga ng malalim, at isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa kanyang mga mata. Bagamat hindi natatakot si Cyrus sa mga taong ito sa pamilya Duan, ayaw ni Cyrus na masaktan ang mga taong ito nang walang dahilan. Kung tutuusin, maraming tao na ang nasaktan ni Cyrus ngayon, at hindi magandang gumawa ng masyadong maraming kaaway. Bagay kay Cyrus. Nakita ni Agatha na natigilan si Cyrus at hindi nagsalita. May bakas ng pang-aalipusta sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay nagpout siya at mahinang nagsabi, "Ano? Alam mo ang pagkakakilanlan ni Benji, hindi ka nang ahas na magsalita, tama? Di ba napakayabang mo ngayon lang? Wala ka bang magagawa sa sasabihin mo? I'm not saying this thing is too embarrassing for you, right?" Medyo walang magawa ang ekspresyon ng mukha ni Cyrus matapos marinig ang mga salita ni Agatha, at nagtanong siya sa mahinang boses, "Kung gayon, ano ang gagawin mo?" Bagamat alam ni Cyrus na kung matalo niya si Benji, tiyak na mahihirapan siya, ngunit para payagan si Agatha na dumalo sa kanyang opening ceremony, maaari lamang piliin ni Cyrus na makipagsapalaran. Actually, napakasimple lang. Bukas ng gabi ang birthday party ng kaklase ko. Tapos kasama mo ako sa birthday party ng kaibigan ko, tapos makakahanap ka ng pagkakataon na galitin itong si Benji, o maghintay hanggang may kinalaman si Benji sa akin. Kapag masama ang ugali mo, tinutulungan mo akong turuan siya ng leksyon. Mabangis na sabi ni Agatha kay Cyrus. Nag-alinlangan si Cyrus matapos marinig ang mga salita ni Agatha, at pagkatapos ay bumulong. "Miss Agatha, dapat mong malaman na ang Benji na ito ay hindi isang ordinaryong tao. Kapag sinaktan ko si Benji, tiyak na hindi siya susuko sa hinaharap." Kabanata 13:23. Deal. Then I can't control it. Anyway, ngayon mo lang sinabi na kahit ano pa yon, matutulungan mo akong masolve ito. As long as matutulungan mo akong masolve itong usapin, then I can help you attend the opening ceremony. Anyway, you can go by yourself. Isipin mo, kung bagay ba ang transaction na ito o hindi. Kung sa tingin mo ay hindi bagay, kalimutan mo na. Huminga ng malalim si Cyrus, at pagkatapos ay tinanong si Agatha, "Kung gayon, sa anong kapasidad mo ako papayagan na sumama sa iyo sa birthday party?" "Syempre bodyguard ko yun, tapos may dahilan ka para labanan si Benji." Walang iniisip na sabi ni Agatha. Tumingin si Cyrus kay Agatha at marahang umiling. Pagkatapos ay bumulong, "Miss Agatha, sa palagay ko ay medyo hindi na angkop ang pagkakakilanlan ng bodyguard na ito. Hindi ba bagay ang pagkakakilanlan ng isang bodyguard?" Saglit na natigilan si Agatha. Pagkatapos ay nagtanong sa tonong naguguluhan, "Bakit hindi nararapat?" "Miss Agatha, isipin mo, kung gagawin ko talaga si Benji bilang bodyguard mo, hindi nito lubusang malulutas ang problema mo,
Dahil wala na ako sa tabi mo in the future, siguradong susuyuin ka pa rin ni Benji. Panipi. Sinabi ni Cyrus kay Agatha sa napakaseryosong tono. Hindi napigilan ni Agatha na matigilan matapos marinig ang mga salita ni Cyrus. Pagkatapos ay bahagyang tumango at sinabing, sa palagay ko ay may katuturan ang sinabi mo, kung talagang matatamaan mo siya bilang bodyguard ko, hindi mo talaga magagawa. Upang malutas ang bagay na ito, mayroon ka bang mas mahusay na pagpipilian ngayon? That's good. Dati akong nagpapanggap na boyfriend ko noong naging panangga ako sa iba. Magpapanggap akong boyfriend mo ngayon. Tumingin si Cyrus kay Agatha at sinabi. Hindi na isang beses o dalawang beses na nagpapanggap na boyfriend ng ibang babae si Cyrus, kaya pamilyar si Cyrus sa mga ganoong bagay. Napilitan lang si Cyrus na magpanggap na boyfriend noon, pero sa pagkakataong ito ay si Cyrus ang initiative. Ang dahilan ay napakasimple. Gusto lang ni Cyrus na harapin ang mga gawain ni Agatha sa lalong madaling panahon. Dahil kapag ang mga gawain ni Agatha ay naayos na, darating si Agatha upang dumalo sa seremonya ng pagbubukas ni Cyrus. At si Agatha ay natigilan nang marinig niya ang mga salita ni Cyrus, at sinabi sa isang maliit na bibig, magpapanggap ka bang boyfriend ko? Oo, madalas akong magpanggap na boyfriend ng iba, at napaka-professional ko sa ganitong bagay. Nakangiting sabi ni Cyrus kay Agatha. Hindi kita kayang magpanggap na boyfriend ko. Tumingin si Agatha kay Cyrus at nag-alinlangan ng 2 segundo, pagkatapos ay umiling at tumanggi. Bakit? Tanong ni Cyrus kay Agatha sa tonong naguguluhan. At that time, all the people attending the party are people from the entertainment industry. Kung magpapanggap ka na boyfriend ko, malalaman nilang lahat na may boyfriend ako, which will have a great impact on me. Sabi ni Agatha sa seryosong tono. Paano ito nakaapekto sa iyo? Walang magawang ngumiti si Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. Una sa lahat, kung tatamaan ko si Benji bilang iyong kasintahan, malalaman ni Benji na wala siyang pag-asa, at tiyak na hindi kanya guguluhin sa hinaharap, at ang iba pang mga tao sa entertainment. Industriyang tulad ng iyong mga tao ay hindi na nang ahas na guluhin pa. Maging iba pang mga problema sa hinaharap. May lumabas, tama. Matapos marinig ang sinabi ni Cyrus, hindi napigilan ni Agatha na dahan-daang iangat ang kanyang ulo at sumulyap kay Cyrus. Pakiramdam niya ay makatwiran ang sinabi ni Cyrus. Miss Agatha, hindi mo na kailangang mag-alala masyado. May girlfriend na ako, kaya hindi kita guguluhin o gagawa ng anumang bagay na hindi karaniwan. Ang layunin ko ay tulungan kang malutas ang problema, at pagkatapos ay tulungan mo ako. Solve ang problema. Nakangiting sabi ni Cyrus kay Agatha. Isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa mga mata ni Agatha. Sa oras na ito, tila naisip din niya na maganda ang mungkahi ni Cyrus. Bagamat ang pagpapanggap kay Cyrus bilang kanyang kasintahan ay maaaring ipaalam sa mga artista sa entertainment circle na siya ay may kasintahan. The artist and the artist are not, there is a tacit understanding between them. And they will not spread such thing, kasi once na may nagpakalat ng ganitong klaseng sikretong balita, sarili niyang hawakan din ang kukunin. Kaya't hindi nag-aalala si Agatha na ang insidenteng ito ay makakaapekto sa kanyang karera sa pag-arte, at makakalutas din ito ng maraming problema. Sigurado kang matutulungan mo ako sa mga bagay na ito, di ba? Tumingala si Agatha kay Cyrus at tinanong si Cyrus sa napakaseryosong tono. Miss Agatha, huwag kang mag-alala, tutulungan kitang malutas ang problemang ito. Mabilis na tumango si Cyrus at sinabi. Okay, pwede mo akong sunduin sa hotel mamayang 5:00 ng gabi. Sagot ni Agatha. Okay.
Nakangiting sumang-ayon si Cyrus, pagkatapos ay tumayo at tumakbo palabas ng silid. Makalipas ang mahigit 10 minuto, humiwalay si Cyrus kay Agatha, at pagkatapos ay sumakay siya ng taxi para umuwi. Sa taxi, nag-atubili si Cyrus ng mahabang panahon, ngunit naramdaman pa rin niya na dapat niyang tawagan si Jonathan at tanungin ang sitwasyon ni Benji. Pagkatapos ng maikling pag-uusap ni Cyrus at Jonathan, alam niyang may kaunting lakas ang pamilya ni Benji. Ngunit hindi ito isang malaking problema para kay Cyrus, kaya maaring maglaro si Cyrus ng husto sa oras na iyon, kung talagang ang pamilya duan. Nagnanais na maghiganti Cyrus at Jonathan ay maaari ring malutas ito sa kanilang sarili. Matapos marinig ang sinabi ni Jonathan, mas naging maluwag ang pakiramdam ni Cyrus. Kung tutuusin, sa lipunan ngayon, may mga tao sa labas ng mundo. Hindi mo alam kung kailan mo ay provoke ang mga taong hindi dapat, kaya naramdaman ni Cyrus na ikaw dapat mas mahusay na maging maingat. Kinabukasan alas 5 ng hapon. Dumating si Cyrus sa pintuan ng hotel kung saan naroon si Agatha, at pagkatapos ay tinawagan ang telepono ni Agatha. Miss Agatha, nasa baba ako sa hotel, kailan ka bababa? Mahinang tanong ni Cyrus. Hintayin mo ako, magmi-makeup ako at lalabas. Bahagyang sumagot si Agatha, at pagkatapos ay ibinaba ang telepono. Inisip ni Cyrus na ilang minuto lang ay bababa na si Agatha, kaya hindi siya pumasok sa hotel, ngunit tumayo siya sa pintuan at tahimik na naghintay. Ngunit ang hindi naisip ni Cyrus ay kalahating oras ang paghihintay. Damn, ano ang ginagawa nitong Agatha? Medyo naiinip si Cyrus, kinuha niya ang kanyang mobile phone at binalak na tawagan si Agatha. Ngunit bago dumating ang tawag ni Cyrus, lumabas si Agatha sa hotel. Si Agatha ay may suot na salaming pang-araw at isang sombrero sa oras na ito. Kung hindi dahil sa pagiging pamilyar ni Cyrus sa figure ni Agatha, mahirap siyang makilala. Ate, anong makeup ang suot mo kapag ganito ang suot mo? Walang makakakita sa'yo kahit mag-makeup ka, okay? Walang magawang sigaw ni Cyrus kay Agatha. Kabanata 13:24. Propesyonal na aktor. Bawal tanggalin yung sombrero ko pag nakita ko yung mga yun sa entertainment industry mamaya. Dapat ba akong pumunta sa birthday party na walang makeup? Nagpout si Agatha at sumagot kay Cyrus, pagkatapos ay kumuha ng susi ng kotse at ibinigay kay Cyrus, at mahinang sinabi, halika at magmaneho. Hindi na masyadong nagsalita si Cyrus, binuksan na lang niya ang pinto at sumakay sa kotse. Pagkasakay sa kotse, tinanggal ni Agatha ang kanyang sombrero at salaming pang-araw, at nagpakawalan ng mahabang hininga. Hindi napigilan ni Cyrus na lumingon kay Agatha, at pagkatapos ay mahinang sinabi, hindi ko inaasahan na hindi kayo magkakasundo. Bagaman kami ay mukhang maliwanag at maganda sa mata ng mga ordinaryong tao, sa katunayan, ang aming pagsusumikap ay hindi isang bagay na naiintindihan ng iba. Mabuti pa rin ako. Kung tutuusin, ang mga kondisyon sa aking tahanan, at hindi ko kailangan para ituro sa akin para kumita. Pero ang ilang celebrity ay maaaring malagutan ng hininga sa isang punto, at kung sila ay malagutan ng hininga, maaaring mas masahol pa sila kaysa sa mga ordinaryong tao. Tumingin si Agatha kay Cyrus at mahinang sinabi, ang bawat tao'y may kanya-kanyang kahirapan. Marahan na bumantong hininga si Cyrus. Sa kabilang banda, tumingin si Agatha kay Cyrus at ngumiti, nang hindi na nagsalita pa, ibinoling niya ang kanyang ulo upang tingnan ang tanawin sa labas ng bintana. Makalipas ang mahigit kalahating oras, ipinarada ni Cyrus ang kotse sa harap ng isang napaka-upscale na restaurant, at sinundan si Agatha sa restaurant. Dahil ang restaurant mismo ay pinamamahalaan ng isang celebrity sa entertainment industry. Nakilala ng waiter si Agatha sa isang sulyap nang makita niyang pumasok si Agatha,
at pagkatapos ay nagkusa na sabihin, "Miss Agatha, nandito ka para dumalo sa kaarawan ni Miss Zhu." Party. Tama. Tama iyan. Bahagyang tumango si Agatha. Kung gayon, pakiusap, Miss Zhu at ang iba pa ay nasa pribadong silid. Kinausap ng waiter si Agatha ng magalang. Ayos ito. Bahagyang tumango si Agatha, pagkatapos ay sumunod sa waiter sa pribadong silid. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating sina Agatha at Cyrus sa harap ng isang pribadong silid sa ikatlong palapag, at pumasok si Cyrus sa pribadong silid. Ngunit inabot ni Agatha at pinigilan si Cyrus. Nilinggan ni Cyrus ang kanyang ulo upang tingnan si Agatha, at pagkatapos ay nagtanong sa tonong naguguluhan, "Anong problema? Ano, nakalimutan mo na ba ang relasyon natin?" Walang magawang tanong ni Agatha kay Cyrus. "Ako ang boyfriend, hindi ko ito makakalimutan, huwag kang mag-alala." Nakangiting sagot ni Cyrus. "Dahil alam mong boyfriend kita, hindi ba dapat mas maging intimate tayong dalawa? Papasok ako sa braso mo." Pagkatapos sabihin ito, direktang nagkusa si Agatha na hawakan ang braso ni Cyrus. Pagkatapos ng lahat, si Agatha ay isang propesyonal na aktor, at ang kanyang mga kasanayan sa pag-arte ay napakahusay, kaya ang maliit na hakbang ay walang pinagkaiba sa pag-arte sa puso ni Agatha. Ngunit medyo hindi komportable si Cyrus. "Let's closer." Magseselos si Benji kapag nakita niya ito, tapos siya ang magkukusa para guluhin ka, at matatalo mo siya. Tumingin si Agatha kay Cyrus at mahinang nagpaliwanag. "Ano ba? Pwede mong hawakan ang braso ko, pero huwag mong samantalahin ang pagkakataong ito. Fiancé na ako, sasabihin ko sa'yo." Sabi ni Cyrus kay Agatha na may seryosong mukha. At hindi nakaimik si Agatha matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, at sumigaw ng maliit na bibig. "Ano ang iniisip mo sa iyong isipan? Paano kita sasamantalahin? Sinasamantala mo ako. Halos. Pinapaalala ko lang sa'yo." Malumanay na sagot ni Cyrus. "Ang dami mong kalokohan, pasok ka dali." Kinaladkad ni Agatha si Cyrus sa kahon habang nagsasalita. Dahil malapit pa rin sina Cyrus at Agatha, naamoy ni Cyrus ang mahinang halimuyak ni Agatha. Bagamat sumali si Cyrus sa maraming high-end na party, ito ang unang pagkakataon na sumali si Cyrus sa naturang party ng mga bituin sa entertainment circle. Hindi gaanong binibigyang pansin ni Cyrus ang mga bagay sa industriya ng entertainment. Ngunit dahil nanonood si Cyrus ng mga idolo na drama kasama si Vera kamakailan, nakikilala niya ang ilang mga bituin ng higit pa o mas kaunti. Nalaman niyang lahat ng mga taong iyon sa kahon sa oras na ito are all it is the most popular star in the entertainment industry today. And of course there are some ordinary people, itong mga ordinaryong tao dapat ang mga boyfriend at girlfriend ng mga bituing iyon. Tiningnan ni Cyrus ang mga bituin na ito at hindi maiwasang isipin si Amy sa kanyang puso. Simula nang mag-abroad si Amy, hindi gaanong nakipag-ugnayan si Cyrus kay Amy. Kaya hindi alam ni Cyrus kung ano ang nangyari kay Amy sa ibang bansa. Ngunit ayon sa panahon, ang laro ni Amy ay kailangang maghintay ng kahit 1 taon bago ito matapos. At sa sandaling bumalik si Amy sa China, talagang hindi alam ni Cyrus kung paano haharapin ang relasyon kay Amy. Kung tutuusin, si Margot lang ang nasa puso ni Cyrus ngayon. Ayaw niyang masaktan si Margot, pero ayaw din niyang masaktan si Amy. Ngayon ay sumasakit ang ulo ni Cyrus sa tuwing naiisip niya ang mga problemang ito. Hindi interesado si Cyrus sa mga celebrity. Kaya kalmado siya pagkapasok sa private room. Pero hindi kalmado ang mga celebrity na naroroon, dahil unang beses na lumitaw si Cyrus sa lugar na ito, kaya lahat ng mga taong iyon ay binigyang pansin ito. Ang katawan ni Cyrus. "Agatha, bakit ka pumunta dito? Kanina pa kita hinihintay."
Sa sandaling ito, isang napakagandang babae ang naglakad papunta sa kinaroroonan nina Agatha at Cyrus na naka-high heels. Alam ni Cyrus na ang babaeng ito ay tinatawag na Yolanda Zhu. Siya ang mabuting matalik na kaibigan ni Agatha, at siya rin ay isang napakasikat na female star sa entertainment industry. Kamakailan, ang kanyang kasikatan ay tumaas dahil sa kanyang hitsura sa ilang idolo na drama. Sina Yolanda at Agatha ay parehong kabilang sa iisang kumpanya ng entertainment, at ang kumpanyang ito ay may bahagi ng ina ni Agatha. Sinasabing sa tulong ni Agatha, si Yolanda ay maituturing na isang maayos na paglalayag sa industriya ng entertainment, bagaman ito ay hindi kasing tanyag ni Agatha. Pansamantala, ngunit maaari rin itong ituring bilang isang tunay na A-list star. Ang hitsura at ugali ni Yolanda ay likas na hindi maihahambing kay Agatha. Ngunit kung ikukumpara sa iba pang mga bituin sa industriya ng entertainment, siya rin ang uri na mukhang mas kasiya siya sa mata, at ang kanyang ugali ay napakaganda rin. Isang mas kaibig-ibig na babaeng bituin. Yolanda, sorry talaga, may na-delay kasi ako kanina. Mabilis na nagpaliwanag si Agatha. Ayos lang, alam kong dapat naka-makeup ka. Tumawa at nagbiro si Yolanda. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan si Cyrus nang walang kamalay-malay. Isang bakas ng sorpresa ang sumilay sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay mahinang tinanong si Agatha Kiao, Agatha, sino itong gwapong lalaki na ito? Mukhang wala ako. Annie. Nakita ko na. Bilisan mo at bigyan mo kami ng magandang pagpapakilala. Kabanata 1325. Star Party. Oo, Miss Agatha, ito ang unang pagkakataon na dadalhin mo ang opposite sex sa isang party, tama ba? Boyfriend kaya ito ni Miss Agatha? Hindi, mukhang hindi masyadong matanda ang batang ito. Dapat ay kaibigan siya ni Miss Agatha. Magde-develop siya sa entertainment industry, kaya dinala niya ito dito para makilala tayo. I think it should be like this, Miss Agatha never found a boyfriend. Ang ibang mga bituin ay talagang napaka-curious tungkol sa pagkakakilanlan ni Cyrus, kaya lahat sila ay nagtipon-tipon upang magtanong kung ano ang nangyayari. Dapat mong malaman na ang katanyagan ni Agatha sa industriya ng entertainment ay palaging napakataas. At alam ng lahat na ang kumpanya ng entertainment ni Agatha ay talagang ama ni Agatha, kaya ang mga ordinaryong bituin na ito ay hindi nang ahas na saktan si Agatha. Sa kabaligtaran, mayroon kang upang pasayahin si Agatha sa lahat ng posibleng paraan. Kung mayroon kang magandang relasyon kay Agatha, maaari kang makinabang ng walang katapusan. Si Yolanda ay orihinal na isang ordinaryong maliit na bituin lamang. Hindi ba't dahil sa pangangalaga ni Agatha ay nakamit niya ang mga tagumpay ngayon? Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, mahinang sinabi ni Agatha sa lahat. Dahil lahat ay masyadong mausisa, pagkatapos ay ipapakilala kita sa lahat, ito ang aking kasintahang si Cyrus. Kumusta sa lahat? Nakipagtulungan din si Cyrus at ngumiti sa lahat. At lahat ng naroroon ay pumunta matapos marinig ang mga salita ni Agatha, lahat sila ay nanlamig sa kanilang kinatatayuan, ang kanilang mga mata ay nagulat maliban sa pagkabigla. Bagamat ngayon pa lang ay nahulaan na nila sa kanilang mga puso, hindi nila akalain na si Cyrus talaga ang nobyo ni Agatha. Miss Agatha, niloloko mo ba kami? Isang babaeng bituin ang sumigaw kay Agatha na may sobrang excited na ekspresyon. Oo, Miss Agatha, ang ganitong klaseng biro ay hindi basta-basta biro. Mabilis namang sumunod ang iba. Alam mo, karamihan sa mga taong ito ay mga kaklase ni Agatha sa kolehiyo. Si Agatha ay hindi kailanman umibig noong siya ay nasa kolehiyo, at wala siyang mga iskandalo mula nang pumasok siya sa industriya ng entertainment. Pananatilihin niya ang tamang distansya sa lahat.
ito rin nakakagulat. Kung tutuusin, hindi madali para sa iyo na linisin ang iyong sarili sa isang lugar tulad ng entertainment industry. Bukod dito, napakaraming manliligaw sa paligid ni Agatha. Lahat ng uri ng mahuhusay na lalaki ay lumitaw sa harap ni Agatha, ngunit walang pagbubukod, tinanggihan silang lahat ni Agatha. Maging ang mga nasa entertainment industry ay naisip na si Agatha ay maaaring bakla at hindi niya gusto ang mga lalaki. At hindi kailanman ipinaliwanag ni Agatha ang sitwasyong ito. Ngunit sino ang mag-aakala na dinala ni Agatha ang isang taong di kasekso, at lubos niyang kinikilala ang relasyon ng dalawa. Kapag nalantad ang balitang ito, tiyak na mag-uudyok ito ng nakakagulat na alon sa internet, at hindi ko alam kung gaano karaming mga tagahanga ang madudurog. Siyempre, ang mga bituin na ito ay nasa kamay din ni Agatha. Kaya walang sino man ang magsasapanganib, itatago nila ang sikreto na ito, at huli na para sa mga taong ito na pabor kay Agatha, paano nila pipiliin na masaktan. Sa oras na ito ano naman si Joe Sakura? Kung nasaktan mo si Agatha, ang relasyon ni Agatha ay malalantad, at hindi ito magkakaroon ng malaking epekto. Ngunit maaari nilang sirain ang kanilang mga karera. Kaya't kahit nabigyan ang mga taong ito ng 10,000 lakas ng loob, hindi sila kailanman maglalakas loob na magsalita tungkol dito. Sana huwag kang magsabi ng kahit ano tungkol sa relasyon namin ni Cyrus. Kung tutuusin, wala akong planong ipahayag ang relasyon ko sa maikling panahon. Tumingin si Agatha sa karamihan at sinabi, Miss Agatha, huwag kang mag-alala tungkol dito. Ang mga pwedeng pumunta sa party ay sarili naming mga tao, siguradong hindi namin sasabihin. Mabilis na sabi ng isang male star sabay ngiti. Oo, Miss Agatha, mayroon tayong mga patakaran sa pagitan natin, at walang lalabag sa mga patakaran, kaya huwag mag-alala. Mabilis namang sumunod ang iba. Bigla lang dumating ang boyfriend mo, Miss Agatha. Wala kaming narinig na balita kanina. Oo, Miss Agatha, hindi ba't napakabuti para sa iyo na gawin itong kumpidensyal na gawain? Nakangiting tanong ng karamihan. Si Cyrus mismo ay hindi tao sa ating lupon, kaya normal na hindi alam ng lahat. Tumingin si Agatha sa karamihan at nagpaliwanag. At lahat ay tumingin kay Agatha at hindi nagpatuloy sa pagsasalita, dahil alam nila na hinahabol ni Benji si Agatha, kaya hindi sila nang ahas na ipagpatuloy ang pag-uusap tungkol sa kahit ano. Mr. De La Cruz, dahil kaibigan ka ni Agatha, kaibigan kita. Welcome ka sa birthday party ko. Si Yolanda ay kadalasang may pinakamagandang relasyon kay Agatha. Kaya siya ang pinaka-nagulat sa oras na ito. Dahil hindi niya alam kung kailan nagkaroon ng ibang kasintahan si Agatha. Ngunit si Yolanda ay hindi nagpakita ng anumang kakaiba, sa kabaligtaran, siya ay napakamasigasig iniunat niya ang kanyang maliit na kamay kay Cyrus. Nakipagkamay lang si Cyrus kay Yolanda, pagkatapos ay ngumiti at sinabing, maligayang kaarawan sa iyo. Salamat. Matamis na ngumiti si Yolanda, at pagkatapos ay nagkusa na sabihin, Agatha, Mr. De La Cruz, kayong dalawa, umupo kayo dali. Ayos ito. Tumango si Agatha, pagkatapos ay umupo kasama si Cyrus. Sa oras na ito, seryosong nakatingin si Yolanda kay Cyrus. Bagamat mukhang napakababa ni Cyrus, alam pa rin ni Yolanda na hindi simple ang pagkakakilanlan at background ni Cyrus. Napakasimple ng dahilan. Dahil gusto ni Cyrus na magpanggap na boyfriend ni Agatha, kaya espesyal na inutusan ni Agatha si Cyrus na magbihis ng mas mahusay, kung hindi, madali itong isuot. At si Cyrus mismo ay maraming magagandang damit. Noong siya ay nasa Quezon City, tinulungan ni Margo si Cyrus na bumili ng maraming damit. Ang isang casual na set ay maaaring nagkakahalaga ng daan-daang libo. Kaya lang, si Cyrus ay hindi kadalasang mahilig magsuot ng mga damit na ito dahil sa tingin niya ay medyo masyadong high profile ang mga damit na ito. Ngunit ngayon,
Upang makipagtulungan kay Agatha, pumili si Cyrus ng magandang set ng mga damit. Iniisip ni Yolanda na dahil kayang magsuot ng ganoong kagandang damit si Cyrus. Nangangahulugan ito na si Cyrus ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao. Dapat siyang maging mayaman na pangalawang henerasyon ng isang malaking pamilya, kung hindi, wala siya sa mga mata ni Agatha. Mapagmamasdan ito ni Yolanda, kaya natural na mapagmamasdan ito ng ibang mga bituin, at makakasama ni Cyrus si Agatha, na nagpapakitang tiyak na hindi ordinaryo si Cyrus. Nang si Agatha ay nakikipag-chat sa iba pang mga bituin, ang ilang hindi gaanong sikat na mga bituin ay nagsimulang kumuha ng pagkakataon na makipag-chat kay Cyrus sa kanilang sariling inisyatiba. Lahat sila ay nadama na walang lalaking hindi mag-aabala, kung sila ay makakabit up with Cyrus, kahit junior ka, kaya mo yan. Sa makatuwid, si Cyrus ay naging isang mas hinahangad na pag-iral sa ilang sandali, ngunit dahil si Agatha ay naroroon pa rin, ang mga taong ito ay hindi nang ahas na ipakita ito ng malinaw. Direkta si Cyrus. Bukas ang hotel.